Mga kaganapan sa huling araw. Kabanata 9, Mga batas ng linggo. Ang hamon ni Satanas sa awtoridad ng Diyos. Tinuligsa ng Diyos ang Babilonya, sapagkat pinainom niya ang lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Ginawa ng Diyos ang daigdig sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa ikapito, pinabanal ang araw na ito, at ibinukod ito sa lahat ng iba bilang banal sa kanyang sarili, upang bantayan ng kanyang mga tao sa kanilang mga henerasyon. Ngunit ang taong makasalanan, na itinataas ang kanyang sarili sa Diyos, nakaupo sa templo ng Diyos, at nagpapakita ng kanyang sarili bilang Diyos, ay nag-isip na baguhin ang mga panahon at mga batas. Ang kapangyarihang ito, na nag-iisip na patunayan na ito ay hindi lamang kapantay ng Diyos, ngunit higit sa Diyos, ay nagbago ng araw ng pahinga, na naglalagay sa unang araw ng linggo kung saan dapat naroon ang ikapito. At kinuha ng mundong protestante ang anak na ito ng kapapahan upang ituring na sagrado. Sa salita ng Diyos ito ay tinatawag na kanyang pakikiapid, Pahayag Kapitulo 14 versikulo 8. Sa panahon ng dispensasyong Kristiyano, ginawa ng malaking kaaway ng kaligayahan ng tao ang Sabbath ng ika-4 na utos na isang espesyal na pag-atake. Sabi ni Satanas, gagawin ko ang mga layunin sa krus kasama ng Diyos. Bibigyan ko ng kapangyarihan ang aking mga tagasunod na isantabi ang alaala ng Diyos, ang ikapitong araw na Sabbath. Sa gayon ay ipapakita ko sa mundo na ang araw na pinabanal at pinagpala ng Diyos ay nabago. Ang araw na iyon ay hindi mabubuhay sa isipan ng mga tao. Aalisin ko ang alaala nito. Ilalagay ko sa kahalili nito ang isang araw na hindi nagtataglay ng mga kredensyal ng Diyos, isang araw na hindi maaaring maging tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Pangungunahan ko ang mga tumatanggap sa araw na ito upang ilagay dito ang kabanalan na inilagay ng Diyos sa ikapitong araw. Ang Sabbath ang dakilang punto sa isyu sa pakikidigma na gagawin sa mga huling araw ay magkakaisa. Sa pagsalungat sa bayan ng Diyos, ang lahat ng tiwaling kapangyarihan na tumalikod mula sa katapatan sa batas ni Jehovah. Sa pakikibakang ito ang Sabbath ng ika-4 na utos ang magiging dakilang puntong pinag-uusapan, sapagkat sa utos ng Sabbath ay kinikilala ng dakilang tagapagbigay kautusan ang kanyang sarili bilang ang may lalang ng langit at lupa. Katotohanang ang aking mga Sabbath ay inyong iingatan, sabi ng Panginoon, sapagkat ito ay isang tanda sa pagitan ko at ninyo sa lahat ng inyong henerasyon, upang inyong malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Exodo Kapitulo 31 versikulo 13. Ang ilan ay magsisikap na maglagay ng mga hadlang sa paraan ng pangingili ng Sabbath, na nagsasabing, hindi ninyo alam kung anong araw ang Sabbath, ngunit tila nauunawaan nila pagdating ng linggo, at nagpakita ng matinding sigasig sa paggawa ng mga batas na pumipilit sa pagtupad nito. Kami ay naghahanap ng maraming taon para sa isang batas ng linggo na maisabatas sa ating lupain, at ngayon na ang kilusan ay nasa atin, itatanong natin, ano ang gagawin ng ating mga tao sa bagay na ito? Lalo na dapat nating hanapin ang Diyos para sa biyaya at kapangyarihan na ibibigay sa kanyang mga tao ngayon. Buhay ang Diyos, at hindi tayo naniniwala na ganap na dumating ang oras na nais niyang paghigpitan ang ating mga kalayaan. Nakita ng propeta ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigilan ang 4 na hangin ng lupa, upang ang hangin ay huwag hamihip sa lupa, kahit sa dagat, o sa alinmang puno. Ang isa pang anghel, na umaakyat mula sa silangan, ay sumigaw sa kanila, na nagsasabi, huwag ninyong saktan ang lupa, kahit ang dagat, o ang mga puno, hanggang sa aming natatakan ang mga lingkod ng ating Diyos sa kanilang mga noo. Itinuturo nito ang gawain na kailangan nating gawin ngayon, na kung saan ay sumigaw sa Diyos para hawakan ng mga anghel ang 4 na hangin hanggang sa may padala ang mga misyonero sa lahat ng bahagi ng mundo, at maipahayag ang babala laban sa pagsuwi sa batas ni Jehovah. Sunday Law Advocates hindi alam kung ano ang ginagawa nila. Ang kilusan ng linggo ay lumalakad na ngayon sa kadiliman. Itinatago ng mga pinuno ang tunay na isyo, at marami sa nakikiisa sa kilusan ang hindi nila nakikita kung saan napupunta ang undercurrent. Nagtatrabaho sila sa pagkabulag, hindi nila nakikita na kung ang isang protestante na pamahalaan ay isakripisyo ang mga prinsipyo na naging dahilan upang sila ay maging isang malayang bansa, at sa pamamagitan ng batas ay magdadala sa saligang batas ng mga prinsipyo na magpapalaganap ng kasinungalingan ng Papa at ng panlilinlang ng Papa, sila ay nahuhulog sa mga kakilakilabot na Romano sa panahon ng kadiliman.
Marami, maging sa mga nakikibahagi sa kilusang ito para sa pagpapatupad ng linggo, na nabulag sa mga resulta na kasunod ng pagkilos na ito. Hindi nila nakikita na sila ay direktang humahampas laban sa kalayaan sa relihiyon. Marami ang hindi kailanman nakaunawa sa mga pag-aangkin ng Sabbath ng Biblia at ang huwad na pundasyon kung saan nakasalalay ang institusyon ng linggo. Yaong mga nagsisikap na baguhin ang saligang batas at magkaroon ng batas na nagpapatupad ng pagsunod sa linggo ay hindi gaanong nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Isang krisis ang nasa atin. Huwag umupo sa katahimikan, walang ginagawa. Tungkulin nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang maiwasan ang nagbabantang panganib. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa mga kalalakihan at kababaihan ng panalangin sa buong lupain upang magsumamo na bawiin ng Diyos ang ulap ng kasamaan na ito, at magbigay ng ilan pa, taon ng biyaya na magtrabaho para sa guro. Yaong mga sumusunod na ngayon sa mga utos ng Diyos ay kailangang pagsikapan ang kanilang sarili upang matamo nila ang natatanging tulong na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa kanila. Dapat silang magsikap ng mas time upang maantala hanggat maaari ang nagbabantang kalamidad. Huwag hayaan na ang mga taong tumutupad sa utos ng Diyos ay tumahimik sa oras na ito na parang maganda nating tinanggap ang sitwasyon. Hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos kung uupo tayo sa tahimik, walang ginagawa upang mapangalagaan ang kalayaan ng budi. Ang time, mabisang panalangin ay dapat na umaakyat sa langit upang ang kalamidad na ito ay mapagpaliban hanggang sa maisakatuparan natin ang gawaing matagal nang napapabayaan. Magkaroon ng pinakamataimtim na panalangin at pagkatapos ay gumawa tayo kasuwato ng ating mga panalangin. Maraming nakagan, kumbaga, natutulog. Sabi nila, kung ang propesya ay naghula ng pagpapatupad ng pangingilin sa linggo, tiyak na maipapatupad ang batas, at pagdating sa konklusyong ito ay umupo sila sa mahinahong pag-asa sa pangyayari, inaaliw ang kanilang sarili sa pag-iisip na paprotektahan ng Diyos ang kanyang mga tao sa ang araw ng kaguluhan. Ngunit hindi tayo ililigtas ng Diyos kung hindi tayo magsisikap na gawin ang gawaing ipinagkatiwala niya sa atin. Bilang tapat na mga bantay dapat mong makita ang tibak na dumarating at magbigay ng babala, na ang mga lalaki at babae ay hindi maaaring magpatuloy sa landas sa pamamagitan ng kamangmangan na kanilang iiwasan kung alam nila ang katotohanan. Tutulan ang mga batas ng linggo sa pamamagitan ng panulat at pagboto. Hindi tayo maaaring gumawa upang pasayahin ang mga tao na gagamitin ang kanilang impluensya upang supilan ang kalayaan sa relihiyon at magsagawa ng mga mapaniil na hakbang upang pamunuan o pilitin ang kanilang mga kapwa-tao na panatilihin ang linggo bilang Sabat. Ang unang araw ng linggo ay hindi isang araw na dapat igalang. Ito ay isang huwad na Sabbath, at ang mga miyembro ng pamilya ng Panginoon ay hindi maaaring makibahagi sa mga lalaking nagbubunyi sa araw na ito at lumalabag sa batas ng Diyos sa pamamagitan ng pagyurak sa kanyang Sabbath. Ang mga tao ng Diyos ay hindi dapat bumoto upang ilagay ang gayong mga tao sa katungkulan, sapagkat kapag ginawa nila ito sila ay nakikibahagi sa mga kasalanan na kanilang ginawa habang nasa katungkulan. Umaasa ako na ang trompeta ay magbibigay ng isang tiyak na tunog patungkol sa kilusang ito ng linggo batas. Sa palagay ko, mas makabubuti kung sa ating mga papel ang paksa ng kawalang hanggan ng batas ng Diyos ay gagawing espesyalidad. Dapat nating gawin ngayon ang lahat ng ating makakaya upang talunin ang batas ng linggo na ito. Ang Estados Unidos ay magpapasa ng batas sa linggo. Kapag tinanggihan ng ating bansa ang mga alituntunin ng pamahalaan nito upang magpatibay ng batas sa linggo, ang Protestantismo sa batas na ito ay makikipag-ugnayan sa Papa. Itatapon ng mga Protestante ang kanilang buong impluensya at lakas sa panig ng kapapahan. Sa pamamagitan ng pambansang kilos na nagpapatupad ng huwad na Sabbath ay bibigyan nila ng buhay at sigla ang tiwaling pananampalataya ng Roma, na bubuhayin ang kanyang paniniil at paniniil ng Budi. Maaga o huli ang mga batas ng linggo ay ipapasa. Sa lalong madaling panahon ang mga batas ng linggo ay ipapatupad, at ang mga taong nasa mga posisyon ng pagtitiwala ay masusuklam laban sa maliit na dakot ng mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. Ang propesya ng Apokalipsis 13 ay nagpapahayag na ang kapangyarihang kinakatawan ng halimaw na may mga sungay na tulad ng kordero ay magiging dahilan upang sambahin ng lupa at ng mga naninirahan doon, ang kapapahan, doon na sinasagisag ng halimaw na, tulad ng isang leopardo. Ang propesyang ito ay matutupad kapag ang Estados Unidos ay magpapatupad ng pangingilin sa linggo,
na inaangkin ng Roma bilang espesyal na pagkilala sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Sinisira ng korupsyon sa politika ang pag-ibig sa katarungan at pagsasaalang-alang sa katotohanan, at maging sa mga malayang tagapamahala at mambabatas sa Amerika, upang matiyak ang pabor ng publiko, ay susuko sa popular na kahilingan para sa isang batas na nagpapatupad ng pangingilin sa linggo. Mga pangangatwira na ginamit ng mga tagapagtaguyod ng batas linggo. Inilalagay ni Satanas ang kanyang interpretasyon sa mga pangyayari, at iniisip nila, tulad ng gusto niya sa kanila, na ang mga kalamidad na pumupuno sa lupain ay resulta ng pagsira ng linggo. Sa pag-iisip na pawiin ang galit ng Diyos ang mga maimpluwensyang lalaking ito ay gumagawa ng mga batas na nagpapatupad ng pangingilin sa linggo. Ang mismong uri na ito ay nagpahayag ng pag-aangkin na ang mabilis na lumalaganap na katiwalian ay higit na nauugnay sa paglapastangan sa tinatawag na Sabbath ng Kristiyano, at na ang pagpapatupad ng pangingilin sa linggo ay lubos na magpapaunlad sa moral ng lipunan. Ang pag-aangkin na ito ay lalo na hinihimok sa Amerika, kung saan ang doktrina ng tunay na Sabbath ay pinakalaganap na ipinang-aral. Protestantism at Catholicism act in concert. Ibibigay ng Protestantismo ang kamay ng pakikasama sa kapangyarihang Romano. Pagkatapos ay magkakaroon ng batas laban sa Sabbath ng paglikha ng Diyos, at pagkatapos ay gagawin ng Diyos ang kanyang kakaibang gawain sa lupa. Kung paano malilinis ng simbahang Romano ang kanyang sarili mula sa paratang ng idolatria na hindi natin nakikita. At ito ang relihiyon na sinisimula ng mga Protestante na tingnan ng may labis na pabor, at sa kalaunan ay makikiisa sa Protestantismo. Gayunpaman, ang unyon na ito ay hindi maaapektuhan ng pagbabago sa Katolisismo, sapagkat ang Roma ay hindi nagbabago. Inaangkin niya ang pagiging hindi nagkakamali. Protestantismo ang magbabago. Ang pag-ampon ng mga liberal na ideya sa bahagi nito ay magdadala dito kung saan maaari nitong hawakan ang kamay ng Katolisismo. Ang nag-aangking Protestante na daigdig ay bubuo ng isang pakikipagkasundo sa taong makasalanan, at ang simbahan at ang mundo ay magkakaroon ng tiwaling pagkakaisa. Ang Romanismo sa lumang daigdig, at ang apostatang Protestantismo sa bago, ay tatahakin ng katulad na landas patungo sa mga gumagalang sa lahat ng banal na utos. Ang mga batas ng linggo ay nagpaparangal sa Roma. Kapag ang mga nangungunang simbahan ng Estados Unidos, na nagkakaisa sa gayong mga punto ng doktrina na pinanghahawakan nilang magkakatulad, ay maimpluwensyahan ang Estado na ipatupad ang kanilang mga kautusan at suportahan ang kanilang mga institusyon, kung gayon ang Protestant America ay magkakaroon ng isang imahe ng Romanong hierarchy, at ang pagpapataw ng mga parusang sibil sa mga sumasalungat ay hindi maiiwasang magbunga. Ang pagpapatupad ng Sunday Keeping sa bahagi ng mga simbahang Protestante ay isang pagpapatupad ng pagsamba sa kapapahan. Sa mismong pagkilos ng pagpapatupad ng isang relihiyosong tungkulin sa pamamagitan ng sekular na kapangyarihan, ang mga simbahan mismo ay gagawa ng isang imahe sa hayop. Sa makatuwid ang pagpapatupad ng Sunday Keeping sa Estados Unidos ay isang pagpapatupad ng pagsamba sa halimaw at sa kanyang larawan. Kapag ang Protestantismo ay mag-uunat ng kanyang kamay sa gulod upang hawakan ang kamay ng kapangyarihang Romano, kapag siya ay umabot sa kalaliman upang hawakan ang mga kamay ng Espiritismo, kapag, sa ilalim ng impluwensya ng tatlong pagkakaisa na ito, ang ating bansa ay itakwil ang bawat prinsipyo ng kanyang konstitusyon, bilang isang pamahalaang Protestante at Republika at gagawa ng probisyon para sa pagpapalaganap ng mga kasinungalingan ng Papa at mga maling akala, kung gayon malalaman natin na ang oras ay dumating na para sa kahangahangang gawain ni Satanas at na ang wakas ay malapit na. Mababalik ng Rome ang nawalang supremacy. Habang papalapit tayo sa huling krisis, napakahalaga na ang pagkakaisa at pagkakaisa ay umiiral sa mga instrumentalidad ng Panginoon. Ang mundo ay puno ng bagyo at digmaan at pagkakaiba-iba. Ngunit sa ilalim ng isang ulo, ang kapangyarihan ng Papa, ang mga tao ay magkakaisa upang salungatin ang Diyos sa katauhan ng kanyang mga saksi. Ang pagsasamang ito ay pinatibay ng dakilang apostata. Ang mga batas na nagpapatupad ng pangingilin ng linggo bilang Sabbath ay magdadala ng pambansang apostasya mula sa mga prinsipyo ng republikanismo kung saan itinatag ang pamahalaan. Ang relihiyon ng kapapahan ay tatanggapin ng mga pinuno, at ang batas ng Diyos ay magiging walang bisa. Ang isang araw ng malaking intelektual na kadiliman ay ipinakita na pabor sa tagumpay ng Papa.
Ipapakita pa rin na ang isang araw ng mahusay na intelektual na liwanag ay pantay na kanais-nais para sa tagumpay nito. Sa mga kilusang nagaganap ngayon sa Estados Unidos upang matiyak para sa mga institusyon at paggamit ng simbahan ng suporta ng Estado, ang mga protestante ay sumusunod sa mga hakbang ng mga papa. Hindi, higit pa, binubuksan nila ang pinto para sa papacy na mabawi sa Protestant America ang supremacy na nawala sa kanya sa Old World. Ang pambansang batas ng linggo ay nangangahulugan ng pambansang apostasya. Upang matiyak ang katanyagan at pagtangkilik, ang mga mambabatas ay susuko sa kahilingan para sa isang batas sa linggo sa pamamagitan ng utos na nagpapatupad sa institusyon ng kapapahan na lumalabag sa batas ng Diyos. Ang ating bansa ay ganap na mahihiwalay sa katwiran. Kung paanong ang paglapit ng mga hukbong Romano ay isang tanda sa mga alagad ng nalalapit na pagkawasak ng Jerusalem, naway ang apostasya na ito ay maging tanda sa atin na naabot na ang hangganan ng pagtitiis ng Diyos. Dapat tayong manindigan na hindi natin igagalang ang unang araw ng linggo bilang Sabbath, sapagkat hindi ito ang araw na pinagpala at pinabanal ni Jehovah, at sa paggalang sa linggo ay dapat nating ilagay ang ating sarili sa panig ng dakilang manlilinlang. Kapag ang batas ng Diyos ay ginawang walang bisa at ang apostasya ay naging isang pambansang kasalanan, ang Panginoon ay gagawa para sa kanyang mga tao. Ang mga tao ng Estados Unidos ay naging isang pinapaboran na mga tao, ngunit kapag nihigpitan nila ang kalayaan sa relihiyon, isinuko ang Protestantismo, at nagbigay ng mukha sa Papa, ang sukat ng kanilang pagkakasala ay magiging ganap, at ang pambansang apostasya ay irerehistro sa mga aklat ng langit. Ang pambansang apostasya ay susundan ng pambansang pagkasira. Kapag ang ating bansa, sa mga konsehong tagapagbatas nito, ay magpapatupad ng mga batas na magbigkis sa mga budi ng mga tao hinggil sa kanilang mga pribilehiyo sa relihiyon, na nagpapatupad ng pangingilin sa araw ng linggo, at nagdudulot ng mapang-ipong kapangyarihan laban sa mga tumutupad ng ikapitong araw na Sabbath, ang batas ng Diyos ay, sa lahat ng layunin, ay gawing walang bisa sa ating lupain, at ang pambansang apostasya ay susundan ng pambansang pagkawasak. Ito ay sa panahon ng pambansang apostasya kung kailan, sa pagkilos ayon sa patakaran ni Satanas, ang mga pinuno ng lupain ay ilalagay ang kanilang mga sarili sa panig ng taong makasalanan. Ito ay pagkatapos ay ang sukatan ng pagkakasala ay puno. Ang pambansang apostasya ang hudyat ng pambansang pagkasira. Ang mga prinsipyo ng Romano Katoliko ay dadalhin sa ilalim ng pangangalaga at proteksyon ng Estado. Ang pambansang pagtalikod na ito ay mabilis na susundan ng pambansang pagkawasak. Kapag ang mga simbahang protestante ay nakipagkaisa sa sekular na kapangyarihan upang itaguyod ang isang huwad na relihiyon, dahil sa pagsalungat sa kanilang mga ninuno ay tiniis ang pinakamabangis na pag-uusig, kung gayon ang Papal Sabbath ay ipatutupad ng pinagsamang autoridad ng simbahan at Estado. Magkakaroon ng pambansang apostasya na magtatapos lamang sa pambansang pagkawasak. Kapag ginamit ng Estado ang kapangyarihan nito upang ipatupad ang mga kautusan at itaguyod ang mga institusyon ng simbahan, kung magkagayon ang Protestanteng Amerika ay bubuo ng isang imahe sa kapapahan, at magkakaroon ng pambansang apostasya na magtatapos lamang sa pambansang pagkawasak. Pangkalahatang batas sa linggo. Ang kasaysayan ay mauulit. Ang huwad na relihiyon ay itataas. Ang unang araw ng linggo, isang karaniwang araw ng pagtatrabaho, na walang anumang kabanalan, ay itatayo gaya ng imahe ng Babilonya. Ang lahat ng mga bansa at mga wika at mga tao ay uutusan na sambahin ang huwad na Sabbath na ito. Ang utos na nagpapatupad ng pagsamba sa araw na ito ay humarap sa buong mundo. Habang ang Amerika, ang lupain ng kalayaang panrelihiyon, ay makiisa sa kapapahan sa pagpilit sa budi at pagpilit sa mga tao na igalang ang huwad na Sabbath, ang mga tao ng bawat bansa sa mundo ay maaakay na sundin ang kanyang halimbawa. Ang tanong sa Sabbath ay magiging isyo sa malaking huling labanan kung saan ang buong mundo ay kikilos ng isang bahagi. Tularan ng mga dayuhang bansa ang halimbawa ng Estados Unidos. Bagamat siya ang nangunguna, gayunpaman ang parehong krisis ay darating sa ating mga tao sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang pagpapalit ng mali sa totoo ay ang huling kilos sa dula. Kapag naging universal ang pagpapalit na ito, ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kapag ang mga batas ng tao ay dinakila sa mga batas ng Diyos, kapag ang mga kapangyarihan ng mundong ito ay nagsisikap na pilitin ang mga tao na sundin ang unang araw ng linggo, alamin na ang oras ay dumating na para sa Diyos na gumawa.
Ang pagpapalit ng mga batas ng mga tao sa batas ng Diyos, ang kadakilaan, sa pamamagitan lamang ng awtoridad ng tao, ng linggo bilang kapalit ng Sabat ng Biblia, ay ang huling gawa sa drama. Kapag naging universal ang pagpapalit na ito, ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Siya ay babangon sa kanyang kamahalan upang yugyugan ang lupa. Susuportahan ng buong mundo ang batas sa linggo. Ang masasama ay nagpahayag na nasa kanila ang katotohanan, na ang mga himala ay nasa kanila, na ang mga anghel mula sa langit ay nakipag-usap sa kanila at lumakad kasama nila, na ang dakilang kapangyarihan at mga tanda at mga kababalaghan ay ginawa sa kanila, at na ito ang temporal na milenyo na matagal na nilang inaasahan. Ang buong mundo ay napagbagong loob at naaayon sa batas ng linggo. Ang buong mundo ay dapat pukawin ng puot laban sa Seventh-day Adventists dahil hindi sila magbibigay pubay sa papasya sa pamamagitan ng paggalang sa linggo, ang institusyon ng kapangyarihang Antikristo. Ang mga yumuyurak sa batas ng Diyos ay gumagawa ng mga batas ng tao na pipilitin nilang tanggapin ng mga tao. Ang mga tao ay mag-iisip at magpapayo at magpaplano kung ano ang kanilang gagawin. Ang buong mundo ay nagpapanatili ng linggo, sabi nila, at bakit hindi dapat gawin ng mga taong ito, nakakaunti ang bilang, ayon sa mga batas ng lupain. Ang mga sentro ng kontrobersya sa sangkakristyanuhan. Ang tinatawag na mundong Kristiyano ay dapat maging teatro ng mga dakila at mapagpasyang aksyon. Ang mga taong may awtoridad ay magpapatupad ng mga batas na kumokontrol sa budi, ayon sa halimbawa ng kapapahan. Painumin ng Babilonya ang lahat ng bansa ng alak ng galit ng kanyang pakikiapid. Ang bawat bansa ay kasangkot. Sa panahong ito, ipinahayag ni Juan na tagapaghayag, Apokalipsis Kapitulo 18 versikulo 3 hanggang 7, 17:13, 14, sinipi. Isa ang isip ng mga ito. Magkakaroon ng isang universal na bigkis ng pagkakaisa, isang malaking pagkakaisa, isang pagkakaisa ng mga puwersa ni Satanas. At ibibigay ang kanilang kapangyarihan at lakas sa halimaw. Sa gayon ay ipinakikita ang kaparehong di makatwirang, mapang-api na kapangyarihan laban sa kalayaang panrelihiyon, kalayaan na sumamba sa Diyos ayon sa dikta ng konsensya, gaya ng ipinakita ng kapapahan, nang sa nakaraan ay inusig nito ang mga nang-ahas na tumanggi na umayon sa mga ritual at seremonya ng relihiyon, ng Romanismo. Sa malaking salungatan sa pagitan ng pananampalataya at kawalan ng pananampalataya, ang buong mundo ng Kristiyano ay kasangkot. Ang lahat ng sangkakristyanuhan ay mahahati sa dalawang malalaking uri, yaong mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus, at yaong mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang marka. Dahil ang Sabbath ay naging espesyal na punto ng kontrobersya sa buong sangkakristyanuhan at ang mga relihiyoso at sekular na awtoridad ay nagsanib upang ipatupad ang pangingili ng linggo, ang patuloy na pagtanggi ng isang maliit na minorya na sumuko sa popular na kahilingan ay gagawin silang mga bagay ng universal na pagsuway. Dahil ang utos na inilabas ng iba't ibang mga pinuno ng sangkakristyanuhan laban sa mga tagasunod ng utos ay mag-aalis ng proteksyon ng pamahalaan, at ipaubaya sila sa mga nagnanais ng kanilang pagkawasak, ang mga tao ng Diyos ay tatakas mula sa mga lungsod at mga nayon at magsasama-sama sa mga grupo, na naninirahan sa pinakatiwangwang at nag-iisang lugar. Magpakita ng walang paglalaban. Yaong mga bumubuo ng ating mga simbahan ay may mga katangian ng pagkatao na mag-aakay sa kanila, kung hindi sila masyadong maingat, na makaramdam ng galit, dahil sa maling representasyon ang kanilang kalayaan sa pagtatrabaho sa linggo ay tinanggal. Huwag lumipad sa pagsinta sa bagay na ito ngunit dalhin ang lahat sa panalangin sa Diyos. Siya lamang ang makakapigil sa kapangyarihan ng mga pinuno. Maglakad ng hindi padalos-dalos. Huwag ipagmalaki ng sinuman ang kanilang kalayaan ng walang kaalam-alam, na ginagamit ito bilang balabal ng kasamaan, ngunit bilang mga lingkod ng Diyos, igalang mo ang lahat ng tao. Mahalin ang kapatiran, takot sa Diyos, igalang ang hari, 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 17. Ang payong ito ay maging tunay na halaga sa lahat ng dadalhin sa makipot na lugar. Walang anumang bagay na nagpapakita ng pagsuway o maaaring ipakahulugan bilang malisyoso ang dapat ipakita. Umiwas sa trabaho sa linggo. Sa pagsasaalang-alang sa Southern Field, ang pagpapatupad ng batas sa linggo ay lalong matindi sa mga estado sa timog sa Estados Unidos noong 1880s at 1890s. Tingnan ang American State Papers, The Review and Herald, 1943,
517 hanggang 562. Ang gawain doon ay dapat gawin ng matalino at maingat hanggat maaari, at dapat itong gawin sa paraang gagawin ni Kristo. Malapit nang malaman ng mga tao kung ano ang iyong pinaniniwalaan tungkol sa linggo at Sabbath dahil magtatanong sila. Pagkatapos ay maaari mong sabihin sa kanila, ngunit hindi sa paraang makaakit ng pansin sa iyong trabaho. Hindi mo kailangang putulin ang iyong trabaho sa pamamagitan ng iyong sarili sa paggawa sa linggo. Ang pag-iwas sa trabaho sa linggo ay hindi pagtanggap ng marka ng halimaw. Sa mga lugar kung saan ang pagsalungat ay napakalakas na pumukaw ng pag-uusig, kung ang trabaho ay ginagawa sa linggo, hayaan ang ating mga kapatid na gawin ang araw na iyon na isang okasyon para gumawa ng tunay na gawaing misyonero. Kung pupunta sila rito at sasabihin, dapat mong isara ang iyong trabaho at ang iyong mga pag-iimprenta sa linggo, hindi ko sasabihin sa iyo. Ipagpatuloy mo ang iyong mga pagpindot, dahil ang labanan ay hindi napupunta sa pagitan mo at ng iyong Diyos. Hindi natin dapat madama na iniutos sa atin na inisin ang ating mga kapitbahay na sumasamba sa linggo sa pamamagitan ng determinadong pagsisikap na magdala ng paggawa sa araw na iyon sa harap nila na sadyang magpakita ng kalayaan. Hindi kailangang piliin ng ating mga kapatid na babae ang linggo bilang araw para ipakita ang kanilang paghuhugas. Makilahok sa mga espiritual na aktibidad sa linggo. Susubukan kong sagutin ang iyong tanong kung ano ang dapat mong gawin sa kaso ng mga batas sa linggo na ipinapatupad. Ang liwanag na ibinigay sa akin ng Panginoon sa panahong inaasahan natin ang gayong krisis na tila papalapit na, ay kapag ang mga tao ay naantig ng kapangyarihan mula sa ibaba upang ipatupad ang pangingili ng linggo, ang mga Seventh-day Adventist ay dapat magpakita ng kanilang karunungan, sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanilang karaniwang gawain sa araw na iyon, paglalaan ito sa gawaing misyonero. Ang pagsuwi sa mga batas ng linggo ay magpapalakas sa kanilang pag-uusig sa mga relihiyosong masigasig na naghahangad na ipatupad ang mga ito. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataon na tawagin kayong mga lumalabag sa batas. Ang isa ay hindi tumatanggap ng marka ng halimaw dahil ipinakikita niya na napagtanto niya ang karunungan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pag-iwas sa gawaing nagbibigay ng pagkakasala. Ang linggo ay maaaring gamitin para sa pagpapatuloy ng iba't ibang mga linya ng gawain na maraming magagawa para sa Panginoon. Sa araw na ito, maaaring magdaos ng mga open-air meeting at cottage meeting. Maaaring gawin ang gawaing bahay-bahay. Maaaring italaga ng mga nagsusulat ang araw na ito sa pagsulat ng kanilang mga artikulo. Hanggat maaari, hayaang magsagawa ng mga serbisyong pangrelihiyon sa linggo. Gawing lubhang kawili-wili ang mga pagpupulong na ito. Umawit ng tunay na mga himno ng muling pagkabuhay, at magsalita ng may kapangyarihan at katiyakan ng pag-ibig ng tagapagligtas. Ilabas ang mga estudyante upang magdaos ng mga pagpupulong sa iba't ibang lugar, at gumawa ng gawaing medikal na misyonero. Matatagpuan nila ang mga tao sa bahay at magkakaroon sila ng magandang pagkakataon na iharap ang katotohanan. Ang ganitong paraan ng paggugol ng linggo ay palaging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kagandahan ng katotohanan ipinakita ng oposisyon. Ang sigasig ng mga sumusunod sa Panginoon ay lalago habang ang mundo at ang simbahan ay nagkakaisa sa pagpapawalang bisa sa batas. Ang bawat pagtutol na ibinabangon laban sa mga utos ng Diyos ay magbibigay daan para sa pagsulong ng katotohanan at magbibigay daan sa mga tagapagtaguyod nito na maipakita ang halaga nito sa harap ng mga tao. May kagandahan at puwersa sa katotohanan na walang anumang bagay na maaaring maging maliwanag tulad ng pagsalungat at pag-uusig. Sa pagkakataong ito, kapag may ganoong pagsisikap na ginawa upang ipatupad ang pangingili ng linggo, ay ang mismong pagkakataon na iharap sa mundo ang tunay na Sabbath na kabaligtaran sa huwad. Ang Panginoon sa kanyang paglalaan ay nauuna sa atin. Pinahintulutan niya itong linggo na tanong na idiin sa harap na ang Sabbath ng ika-4 na utos ay maaaring iharap sa mga lehislatibong kapulungan. Sa gayon ang mga namumunong tao ng bansa ay maaaring matawag ang kanilang pansin sa patuto ng salita ng Diyos na pabor sa tunay na Sabbath. Dapat tayong sumunod sa Diyos sa halip na tao. Ang mga tagasunod ng katotohanan ay tinawag na ngayon na pumili sa pagitan ng pagwawalang bahala sa isang simpleng kahilingan ng salita ng Diyos o pagpapawalang bisa sa kanilang kalayaan. Kung ibibigay natin ang salita ng Diyos at tatanggapin ang mga kaugalian at tradisyon ng tao, maaari pa rin tayong pahintulutang mamuhay kasama ng mga tao, bumili at magbenta, at igalang ang ating mga karapatan.
Ngunit kung pananatilihin natin ang ating katapatan sa Diyos, ito ay dapat na sa pagsasakripisyo ng ating mga karapatan sa mga tao, sapagkat ang mga kaaway ng batas ng Diyos ay nakipag-isa upang durugan ang independenteng paghatol sa mga bagay ng pananampalatayang relihiyon at kontrolin ang budi ng mga tao. Kikilalanin ng mga tao ng Diyos ang pamahalaan ng tao bilang isang ordinansa ng banal na paghirang at sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa ay magtuturo ng pagsunod dito bilang isang sagradong tungkulin hanggat ang awtoridad nito ay ginagamit sa loob ng lehitimong saklaw nito. Ngunit kapag ang mga pag-aangkin nito ay sumasalungat sa mga pag-aangkin ng Diyos, dapat nating piliin na sundin ang Diyos kaysa sa tao. Ang salita ng Diyos ay dapat kilalanin at sundin bilang isang awtoridad na higit sa lahat ng batas ng tao. Ganito ang sabi ng Panginoon, ay hindi dapat isantabi para sa isang, ganito ang sabi ng simbahan o ng estado. Ang korona ni Kristo ay itataas sa lahat ng mga dayedima ng mga makalupang makapangyarihan. Si Satanas ay nag-aalok sa mga tao ng mga kaharian ng sanlibutan kung sila ay ibibigay sa kanya ang pinakamataas na kapangyarihan. Marami ang gumagawa nito at nagsasakripisyo ng langit. Mas mabuti pang mamatay kaysa magkasala, mas mabuting magnanais kaysa mandaya, mas mabuting magutom kaysa magsinungaling. Dito nagtatapos ang Kabanata 9. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.